At feeding time na ni Sol. Ayan, si Sol at saka si Logan. Hey Sol! Sol the kangaroo. So, ang bibigay ko sa kanila SDN42 ay total of 800 grams, 450 para kay Sol, 350 grams para kay Logan. Lalagay ko. Ayan. Oops! Sumobra konti. Okay lang yun. Sa kanilang dalawa na ito. Tipid, di ba? 1 meal a day lang sila. Yan na. Come on. SDN42, the best dog food in the multiverse. Ng isang araw, nagsimula ulit tayo ng SDN42 kasi nag-SDN28 tayo ng 4 days. And hindi nila masyadong gusto. Mas gusto talaga nila itong SDN42. Ito yung nakasanayan nila at puro karne ito. And happy naman ako kasi nabuo kagad yung poop nila. Gusto niyo ba makita yung poop nila? Takpan niyo yung mata niyo kung ayaw niyo makita ng poop. Pero ayan, buo. Ayan, kita niyo ba? Medyo malayo-layo. Nag-zoom lang ako. Pero yun yung poop nila. Buo na, hindi na siya durog. Yan ang poop ng SDN42. Again, ayun. Kahit sa cage kanina ni Sol, may nakita na akong poops. And maganda yung poops nila sa SDN42. Maliit lang, compact, hindi mabaho. Unless guys, kapag bagong transition lang kayo or merong gut microflora imbalance. Kagaya ng ilang araw na, in-explain ko, gut microflora, very important yan, na hindi mag-imbalance para hindi babaho ang poops. Hindi pumabaho ang dog food. Ang nagpapabaho talaga, usually sa poops, ay yung bacteria na nagpo-produce ng iba't ibang gases like H2S hydrogen sulfide. Yan, nakahanda na si Sol dito sa kanyang cage. Ano Sol, gutom ka na? Ang oras ngayon siguro nasa mga 11 o'clock or 10:30 ng gabi. Lagay na natin yung portion ni Sol dito sa kanyang lalagyan at iwan natin ang portion ni Logan. Kaya 350 grams kay Logan. Kain na siya kaagad. At yung 450 grams ni Sol doon, lalagyan ko ng tubig. Kasi gusto niya may sabaw-sabaw. Ang mga dogs din kasi may mga preference sila. Parang tao din. So ganito, nakatulala pa siya kapag nakabukas yung cage niya. Pero pag sinara ko to, kakain na to. Tignan nga natin kung tama ang theory ko. Tama. Tumingin sa dog food niya. Pero parang wala pa siyang gana ngayon. Oo. Wala pa siyang gana. Oo, kagaling lang niya sa labas. Laro-laro. Hihintayin muna niya yan magsabaw. Kagaya ng mga ibang dogs ko na napunta dito. Kagaya ni Ragnar. Gusto niya, binabasa niya talaga. Siya nagbabasa ng dog food niya. Ginagawa niya yung dog dish niya na may water. Dinudunggol niya, tinutulak niya para tumalsik yung tubig doon sa SDN niya. Ano Sol? Eat your food now. Come on. Eat your food na. Dali na. Maaga ako matutulog ulit ngayon. Si Logan, kumakain kagad eh. Etong si Sol siguro, fasting ko kaya ito ng 1 day. Isang araw, hindi siya kakain. Buong maghapon. No, after another 24 hours, tsaka siya papakainin. For example, ngayon hindi siya kakain, bukas na siya kakain. Kasi ganyan ang attitude niya sa food niya eh. Pwede naman yun guys, kung gusto niyo mag-fasting ng dogs ninyo, okay lang yun. Yung after 48 hours, tsaka siya kakain. Ginagawa po talaga yun para mag-cleansing. At saka pagka ganyan, may ganyang attitude sa food, ay medyo, ma-feel ng katawan nila na magutuman naman sila. Iniisip ko rin, saan ko nga ito? Oh, yeah, mag-galit si Logan. Iniisip ko rin, kasi nga si Sol, nung dumating siya dito, almost 150 days ago, ay puro garapata ito, kasama ng mga kasamahan niya. Nung rescue ko siya, basically ay puro garapata siya. Kaya hindi malabong merong mga blood parasites na ito. I'm not sure, no, pero malalaman lang natin yon kung ipa-complete blood count natin siya. Yung inappetence niya na ganito paminsan-minsan, ay could be caused by the blood parasitism. Siguro kailangan ipa-blood count ko na ito. Kasi ganyan attitude niya sa food eh. Hindi naman siya ganyan usually, pero kagaya nito, may episode na naman siya na mahina na naman kumain. And it could be explained by a simple, complete blood count. Ano Sol? Pasok ka na. Inside. Inside. Hindi ka naman pupoops eh. Pupoops ka ba?
Parang gusto niya magpunta doon sa kabila. Ano kaya? Halika, come on. Doon tayo sa kabila, Sol. Sige na, halika. Come on. Baka gusto mag-poops nga nito. Hindi pa niya mawarian yung katawan niya. Halika, halika, Sol. Sige. Ako, ano sa inyo ay, oh, ano yun? Inisahan lang niya si Logan. Hinintay niya magpunta dito si Logan, tapos nagpunta dun sa kainan ni Logan. Abay, okay din tong si Sol ah. Inisahan niya si Logan. Nakita niyo ba yon? Inisahan niya, pinapunta niya doon si Logan. Nung nandun na, biglang takbo dito, pinuntahan yung kainan ni Logan. Oo. Ewan ko kung bakit. Ano kaya nasa isip nitong batang to? Ayan, inom siyang tubig. Buwelo lang muna. Tapos kapag magsimula siya, usually dire-diretso na. Pinapanood niya muna si Logan. Tapos pagka medyo sabaw-sabaw na yung food niya, inom siya ng tubig. Ayan, okay. Parang satisfied na siya doon sa pag-soak ng SDN niya in water. Okay. Alright. Okay. May ganitong ugali si Sol na pag hinainan ng food, hindi siya sunggab agad. Okay na naman kasi yung katawan niya. Hindi na kagaya nung dumating siya dito na sobrang payat niya talaga, butot balat. So, ngayon, siguro hindi starved yung katawan niya. Hindi niya feel yung starvation na. Kita niya naman yung katawan niya, maganda naman yung musculature. Oh. Maganda na yung katawan niya for a 1-year-old Cane Corso. So, hindi pa siya fully matured. So, kumbaga sa tao, teenager pa lang siya. So, siguro yung katawan niya hindi gutom eh. Maaaring yun din ang cause ng ganyang ugali niya sa pagkain. Hindi agad siya sumusunggab sa food. Or maaaring hinihintay nga niya magsabaw muna. Or maaaring, it takes more time for him to feel yung hunger. Lumabas yung hormones for hunger sa katawan niya bago niya ma-realize na kakain na siya. Sa bagay kagabi, mga 12:30 ko yata sila pinakain. Ngayon, nasa ano pa nga lang, 10:30. So, maaaring biological time clock din. Pero okay naman yung katawan niya, Hindi siya mataba. Hindi naman siya payat. Actually, yung katawan niya na ganyan, ideal na yan. It is always better to be a bit thin than a bit fat. Yun ang rule of thumb dyan, guys. It's better to be a bit thin than a bit fat. Ayan, tuloy-tuloy lang naman siya kumain. Ayan, lumalakas na. Ayun, pupunta sa baba. May mga sabaw-sabaw dun sa baba. Gusto niya yan. Kanino nagagalit si Lolo Logan doon? May mga nagdadaan. Nagagalit si Logan doon. Ayan, maasahang gwardiya yan si Logan. Pag may mga tao sa labas, ayan, ganyan siya.
Gagalit siya. Iba, 11 years old na yan. Pero maasahan ko yan nagwardya at panakot lang naman. Ayoko naman na syempre makakagat yung aso ko. Pero of course, push comes to shove, kumbaga. Ay kailangan na niyang kakagat yan. Oh, ikaw. Ano mong pinapakialaman mo? Yung pa kinakain yung food mo doon, hindi pa ubos. Ayan. Parang mas gusto niya yung food ni Logan. Ayan naman si Logan. Gusto niya napuntaan niya yung food ni Logan. Si Logan, since he was 1 year old, SDN lang ang kinain niya, buong buhay niya, walang supplements, nothing else. SDN lang talaga, SDN 42. At ayan, simot. Ubus na agad. Kainin mo na yung food mo. Meron pa kalahati pa yan. Ay, sasara ko na ito. Sige na. Titignan ko na lang sa umaga kung ubos na niya yung food niya. Mas interesado siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Sa bagay, si Sol kasi buong maghapon, nandyan lang naman siya sa cage niya. Pinalalabas ko lang siya for maybe 15 minutes para mag-poops sa umaga or tanghali. Tapos sa hapon, pinapalabas ko siya. So wala siya masyadong activities, kaya siguro hindi gutom ang katawan nito. Maybe next week, simulan ko yung long walks niya. Tignan natin kung ano mangyayari sa katawan niya. Kasi feeling ko, yung katawan niya, hindi siya hinihingan ng additional fuel. Hindi siya hinihingan ng additional food. Kaya hindi ganun siya kaganado kumain ng food niya. Kasi okay naman yung katawan niya. Hindi kagaya nito si Logan, kagaya na nakita nyo kanina, takbo ng takbo ito, paro at parito, lalo na pag may hinaharas siya doon sa labas. Etong si Sol, basically, andyan lang siya. Kaya konti lang yung energy requirement niya during the day. Okay, yun lang muna. Check natin kung maubos niya yan bago mag-umaga. Yun, umaga na ngayon, alas 6:30. At chinek ko naman dito si Sol. Ayun, naubos naman niya yung kanyang SDN. Wala nang laman. Very good boy, Sol. Siguro kagabi naubos din yan. At ganun din si Logan. Ayan. So, dyan muna sila sa loob ng cage at umuulan.